Tuloy po tayo. Ang sabi pa rito, at ng mga pasubasod sa lupa kaming lahat, dahil hindi nga sila makakita, dahil sa liwanag, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo sumikad sa mga tulis. So, kung sisikad ka sa tulis, ay ikaw mismo ang masasaktan. Ang paliwanag dito ni Brother Joy noon, kung ihahalik tulad natin sa panahon natin ngayon, kung si Yesu Cristo ang ibabagay, sabi ni Jesus, para kang bumangga sa pader. Ninyong paghalik tulad sa huling panahon. Hindi mo kaya na banggain ang mga Kristiyano. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Dapat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. So sa madaling sabi, na-convert itong killer na ito. Killer ng mga Kristiyano. Mamamatay tao ng mga Kristiyano. So sa conversion, gaya na sinabi ko kanina, walang pinipili po ito kapag Diyos ang kumilos para sa atin. Naging alagad po siya. At iniligtas kita sa bahay ito at sa mga hintil na sa kanila yung sinusugo kita. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Nangangaral na si Apostol Pablo doon sa crowd. Dahil idinidepensa nga po yung sarili niya. Ikinikwento niya yung nangyari dito sa Acts chapter 9. Chapter 8 po ito. Sa chapter 9 po, ito yung patungo sila sa Damasco. Maganda pong basahin yung book of Acts, yung buong libro. Dahil nung chapter 9 ito ay papasok siya ng Damasco. Itong pangyayari na ito, ikinikwento niya na lang ito. Dahil dumidepensa nga po siya doon sa hari. At kinikwento niya sa lahat ng mga tao na ang Diyos na pinaniniwalaan ko ngayon ay talaga mga pangyarihan. Ang sabi rito sa 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana na kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sabi sa 19, dahil nga dito, o Haring Agripa, nakatayo po siya at ipinapangaral niya ang salita ng Diyos, ganun po man, isinasaktan siya. Ganun katindi yung pangangaral ni Apostol Pablo noon. Isang maling salita niya lang, pwede siyang kitilan ng buhay. Ano dapat ang sabi dito sa 19? Dahil nga dito, o Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. Kundi nangaral ako unang-una sa mga taga-Damasco. Dahil papasok siya ng Damasco noon. Doon ako unang nangaral, sabi niya doon kay Haring Agripa. At sa Jerusalem din naman, at sa buong lupain ng Judea. At gayon din sa mga hintil. At sila'y nagsisi at nagbalik loob sa Diyos na nagsigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsikapan akong patayin. Dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, sabi niya dun sa hari, pinagsisikapan ko nilang patayin yung aking buhay. Itilin yung aking buhay. Gusto nilang dagpin ako, sabi niya sa hari. Nang aking taguin nga ang mga tulong mula sa Diyos, ay nanatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliit at gayon din sa malalaki, na wala akong sinabing anuman, kundi ang sinasabi ko, ang sinasabi ng mga propeta at ni Moises. So, ang sinasabi ni Apostol na si Pablo dito ay ang Book of Moses at Prophet. Prophet. Yan. Ang sinasabi niya ni Apostol na si Pablo ay yung Old Testament. Dahil binanggit din po ito
ni Amang Abraham, kung mapapansin niyo po doon sa Luke chapter 17, verse 29. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaan sila ipakinggan nila. So ang binabagit po ni Apostol si Pablo dito ay yung Old Testament Scripture. Sabi niya, nandito. Ito yung nagsasabi. Na kung babalikan natin yung Acts chapter 26, verse 22, ito yung mangyayari. Kung mapapansin niyo po, yung Ark of Noah, yung mga taong hindi naniniwala, sila yung mga nakahamak. Yun yung sinasabi niya. Ang sabi pa sa 23, kung paano na ang Kristo ay kailangang maghirap at kung paano na siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli sa mga patay, ay mga tanyag ng ilaw sa bayan at gayon din sa mga hintil. So patuloy na nangungusap si Apostol Pablo sa hari. At nang magawa na niya ang gayon, ang kanyang pagsasanggalang, ang sabi ni Festo, ng malakas na tinig, sumigaw si Festo, ikaw ay ulol, sabi ni Festo. Ang kalakan ng iyong dunong ay nagpapaulol sa iyo. Datapat sinabi ni Pablo, hindi ako ulol, kagalang-galang ni Festo. Tingnan niyo po kung anong inugali ng mga alagad. Pinagsalitaan na siya ng masakit na salita, pero anong ginanti niya? Ano sabi niya? Datapat sinabi ni Pablo, hindi ako ulol, kagalang-galang na Haring Agripa. Patuloy siyang pakumbaba sa kabila ng pag-uusig sa kanya. Kundi nagsalita ako, sabi na po si Pablo, ng mga salita katotohanan at kahinahunan. Sinabi na po si Pablo, sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, nasa kanya ay nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako, nasa kanya ay walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito hindi ginawa sa isang sulok. So alam ng Haring Agripa ang sinasabi ko. Haring Agripa, sabi niya kung si Pablo, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman ko naniniwala ka. Alam ko naniniwala si Haring Agripa, sabi ni Apostol si Pablo. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghihikayat, ibig mo akong maging Kristiyano. Doon sa pangangaral niya, sa verse 1 hanggang 26, doon sa kakaunting paghihikayat, gusto mo akong maging Kristiyano? Sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw, kundi pati ang lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon at pawang maging katulad ko, tangi lamang sa tanikalan ko. Tangi lamang doon sa nagsasakdal sa akin. Gusto ni Apostol na si Pablo na maging Kristiyano ang lahat ng mga nakikinig sa kanya. Doon sa court, sapagkat sinasakdal siya. Tangi lamang doon sa sumasakdal sa kanya. Doon sa mga kalaban niya, mga kutsi. So, pinakita ni Apostol na si Pablo, kahit nakakaunti yung mapakinggan ang salita ng Diyos, possible na pwede kang maging isang alagad o makonvert bilang isang Kristiyano. Kaya nga po nang binanggit natin kanina, ano ang uri ng status mo sa buhay, kung pwede po tayo makonvert as Christian. At malaki ang tinatawag natin pag-asa dito sa buhay walang hanggan, eternal life. Dahil, gaya ng palagi natin sinasabi, ilang taon lang tayo mag-i-stay sa mundo pong ito. Ang palagi natin sinasabi ay sa langit at sa impyerno lang ang pupuntahan ng mga tao. Dahil ang mundo to, lagi natin sinasabi po yan na gugunawin ng Diyos po ito. Hindi po permanent ang lugar na ito. Na darating yung panahon ay gugunawin ng Diyos ang mga bagay nito. Pangalawang bagay ay ipangaral yung salita. Sabi ni ang ating Panginoong si Kristo muli, sabi niya sa Mark 16, yan po yung ilan sa mga gawain ng mga alagad. Mark 16,